Papunta tayo ngayon sa Mandawi Foam para pick upin yung mga pina-customize natin na mga backrest, mga foam. Tapos yung mga in-order natin na mga storage, mga upuan, tapos storage din siya. Yun. So, let's go. Ito yung mga in-order natin sa Mandawi Foam. Ito yung foam natin para sa sala. Ito naman yung mattress para sa ating bed frame. Tapos, ito yung mga backrest naman para din sa ating sala. Ito naman yung mga storage box natin na pwede din gawing upuan. Sir, bakit hindi kayo nagsabak kayo sa bakosyo ng area? Baka dito rin naka-indicate rin sa inyo na lahat ng Last time pala na nasa Magallanes kami ay nagkaroon ng issue yung ating alternator kasi napansin namin na parang hindi nagcha-charge yung battery kapag pinapaandar namin ang makina. Gamit yung multimeter, chinek namin yung voltage ng linya ng battery. Chinek din namin direkta yung alternator pero mas mababa pa din ang voltage output sa expected namin. Kaya bago kami bumalik sa Magallanes ay pina-check up muna namin yung alternator sa tropa ko na si Mark. Meron silang alternator shop along Molino Road sa may Molino 1, Bacoor, Cavite. Wala naman daw problem yung alternator. Wala lang kasing indicator bulb na importante sa pag-jumpstart ng alternator. Nilagyan niya lang ng indicator bulb tapos nilinis na din niya yung loob at labas ng alternator natin. Sa positive, asan yung negative? Walang ground? ito, Yung body na mismo na nakakonect na dun sa ano, di ba? Okay. Tapos yan lang yung wire. Sige, teka, on mo nga. Pagka on, mawawala dapat yung indicator light. Ibig sabihin gumagana na sana. Ayos. Pwede na tayo ngayon bumalik ng Magallanes. Ititreat lang natin tong itong rust niya. Ikakaskasin lang natin tapos lalagyan natin mamaya ng rust converter. Ituro ko. Ang next is i-stay ito ng overnight tapos saka siya pipinturahan. Pinapunta ko agad ang mekaniko natin na si Kuya Mon at pina-install ang alternator. Pagka-install at pag-start ng makina ay nagpapakita na ng expected voltage output dito sa multimeter, yung linya sa ating baterya, kaya sigurado na tayo na nagcha-charge na ang battery habang umaandar ang ating makina. 7.9. Kinabukasan, pininturahan ko na yung entrance ng ating bus dahil nag-take effect na ang ating rust converter. Pwede na natin ngayon kuhain yung mga binili nating gamit para sa ating bus. Ito yung dadaling ko. Ang layo pa nalalakarin ko. 500 meters.
natin ilalagay ang ating storage. Next naman ay yung pag-assemble ng ating stool para sa ating dining area. Last but not the least ay itong binili nating mattress para sa ating bed frame. Sakto, ba? Yung semi-double, oh. Saktong-sakto yan. Okay guys, so ito na yung mga nabili natin sa Mandawi Foam. Hindi pa natin siya tatanggalin sa plastic kasi sabay-sabay na lang natin siya buksan once na mag-move in na talaga tayo dito. Yan, di ba? Saktong-sakto siya, oh. Yung size. Tapos sa ilalim yung ating mga storage boxes. Tapos ito yung ginawa natin kanina. So pag kailangan mong kumain, yan, pull up mo lang yan, di ba? Tapos, puka na. Kain. Tapos kapag tapos ka na, balik mo na siya dito. Diba? Saktong-sakto siya. Okay, punta naman tayo dito sa what's new sa ating bedroom. Ito yung ating backrest. Hindi ko muna siya papakita sa inyo. Surprise yan, surprise. Standard na semi-double bed. 4 inches yung kanyang thickness. Diba? Tapos premium bed siya. In-offer siya sa amin nung Mandawi Foam. Usually yung mga beds nila is 10 years warranty. Yung mga 6 inches. Pero ito, 5 years lang yung warranty niya. Tapos around 4,000 yata yung price nito. Okay lang kasi nga conscious kami dun sa size or dun sa height nito. Para hindi kami mauntog. Tingnan nyo. So po tayo dito. Diba? Hindi naman tayo nauntog. Yan, diba? Nakaupo tayo dito. Tapos di naman tayo naupog. So meron pang around something inch bago tayo maumpog. So siguro pagkagising mo sa umaga, diba? Sabi ka nga dyan! Alis dyan! Yeah. Diba? That's it guys for today's episode. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa IKEA and sa Mandawi Foam para bumili ng mga kailangan nating gamit sa ating bus. Yun nga, kulang pa tayo ng kortina kasi meron pa kaming tinetest kung ano yung best option natin para sa kortina. Kung meron pa kayo naiisip kung ano yung mga kulang namin before kami mag-move in dito sa bus, please let me know sa comments down below. That's it guys, and thank you again for watching, and please don't forget to like, subscribe, and share. And hit nyo na rin yung notification bell. See you on the next one. Bye!